Hi there, mga kahuwarang OFW. Coach Ariel here and we are so excited sa episode na ito. Bakit? Kasi kasama natin ang isa sa masasabi kong napakahuwarang OFW at pamilya na magsisilbing inspirasyon sa ating mga ka-OFW worldwide. Kasama po natin walang iba kundi si Tito Ruben and si Tita Miriam. Ayan, bati muna po tayo, Tito Ruben, Tita Miriam. Hi, good morning everyone. And Tito Ruben? Good afternoon to Kaya everybody. ganun, pinag-iwalay. Ibig sabihin, good morning and good afternoon and good evening. Bakit? Kasi sa ating po mga OFW, di ba? Sila nagkalat sa iba't ibang parte ng mundo. Merong mga gabi ngayon, morning ngayon, afternoon ngayon, yung iba madaling Iba-iba yung time. Yes. At ngayon, napaka-excited ko ako personally, mga kahuwarang OFW. Alam niyo kung bakit? Kasi marami mga pamilyang OFW ang kinakailangan ng kaalaman na meron sila. Yung kanilang isasagot dito, base sa kanilang mga karanasan bilang mag-asawa. And take note ha, sila po ay mag-asawa na 48 years. Tama po ba, Tito Ruben? 48 years. Wow, palapakan naman tayo dyan. 48 years. Alam mo, 48 years na magkasama kayo, ibig sabihin may treasure tayong makukuha sa Still interview strong. na ito. Yes, still strong. Nakakatawa, Tito Ruben. So 48 years. So, ilan po ang anak nila, Tito Ruben and Tita Miriam? Tatlong Maria. Tatlong Maria and tatlong Maria na yon, mga nasan po sila ngayon? Nandito po ba sila sa Pilipinas o nasa ibang bansa? Hindi po mga anak. Yung panganay, andito sa Pilipinas. Yung pangalawa, nasa ibang bansa. Yung bunso, nandito rin sa Pilipinas. Okay. Lahat po sila is may pamilya na. No, lahat sila may pamilya. Wow. Okay. So, Tito Ruben, kailan po kayo nag-start mag-OFW? Since 1990 pa. 1990. OFW po kayo sa ang bansa. Nagsimula ako sa mag-apply pag-abroad siguro mga 1980s pa. Pero hindi tayo pinalad kasi wala pa siguro swerte, hindi pa nadating ang swerte. Kung sa sampahiyap ang aking dinanas. Ngayon, kung mga 1990s na, nakachamba naman tayo papuntang Saudi Arabia. Okay. Ilan taon din po kayo, Tito Ruben, sa... Naka 2 years, mahigit ako doon sa Saudi. Kasi parang ayaw pa akong pauwi ng aking employer. Pero siguro, first timer, First timer. medyo na homesick. Parang ayoko na doon sa Saudi. Anong trabaho niyo po sa Saudi? Mechanic, boiler mechanic. Okay. And then after 2 years, umuwi na kayo ng Pilipinas. Pero may pamilya na po kayo nun? May pamilya na. Tapos, siguro, pahinga muna sa pag-abroad. Namuhay muna dito sa Pilipinas. Saan po kayo nag-stay noon during that time? Nag-stay kami dyan sa Calamba. Alaba. Naghanap ng trabaho, kung ano nung pinasok na trabaho. So pagkatapos ng 2 years nyo sa Saudi, pagbalik nyo sa Pilipinas, ilang taon din kayo nag-stay sa Pilipinas? Siguro mga 3 years pa. 3 3 years pa. Siguro. So 3 years na magkasama kayo ngayon ni Tita Miriam. Ilan na po anak niyo nun? Kompleto na po ba Tatlo sila? na, kompleto. Tatlo na. Okay. Ngayon nag-tricycle ako. Habang nagta-tricycle, ano naman, meron kami parang part-time na yun kasi natugtog ako sa congregation sa El Shaddai. May kaunting kita rin naman, kakatulong. Yun, para mabuhay yung aking pamilya at para masuportahan sila sa pag-aaral ng aking mga anak. Ang nangyari, naisip ko na parang hindi ko kakayahin magpaaral, mag-college ng mga bata kasi kapos na kapos ang kita. Kolehiyo na po ba sila nung mga panahon na yun? Yun, nagkokolehiyo na. Ngayon, naisipan ko mag-abroad ulit para matustusan ang kanilang pag-aaral. So doon Ayun, nakaswerte naman. Okay. So nagpunta naman kayo after 3 years sa After Cuba. 3 years, nagpunta naman ako sa Cuba. Kumusta po yung inyong relasyon bilang mag-asawa na, siyempre LDR nun, punta sa ibang bansa, tumagal din po kayo ng ilang taon sa Cuba? Sa Cuba, tumagal ako ng almost 10 years. Almost 10 years. Almost 10 years. Kumusta po ang buhay mag-asawa bilang OFW kung babalikan niyo? Mahirap nung araw kasi wala pang internet noon. Ang hirap mag-communication.
Ano po yung sulat po kayo nun? Or Sa sulat, hindi. Voice tape? Sa Saudi, sa sulat. Pero dito sa Cuba, marunong kami mag-computer. Pero mahirap. Kasi parang mabagal pa noon ang computer. Hindi pa masyadong maano sa computer nung araw. sa part ni Tita Miriam, kumusta po yung magkalayo kayo ng asawa nyo? Hindi, nung time na nasa abroad siya, ako kasi, may time na nagtatrabaho sa factory sa sa textile. Kaya, kumbaga, hindi ko nararamdaman ang panahon ng tao na gano'n, na matagal-tagal na wala siya. Pero tuloy lang. Kasi yung may mga anak ako na, 3 anak ko naman na kapiling ko. Kaya nakatutok naman ako sa kanila. Kasi kailangan din nila yung mapangalagaan ko sila ng ayos habang kahit wala yung kanilang ama. Yeah. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon dyan lahat. Kasi kahit paano nakaraos naman sila ng pagpaaral ng maayos. Nakapagtapos po silang lahat. Nakatapos naman sila ng maayos at wala namang naligaw ng landas, maging maayos naman sila lahat. Kaya, Yun nga ang pinagpapasalamat ko sa Panginoon. Kahit ako'y malayo sa kanila, yung hindi naman sila napariwara, na subaybayan pa rin sila ng aking misis sa kanilang pag-aaral. Yeah. Sinubaybayan niya ng gusto. Sa inyo pong relasyon bilang mag-asawa, syempre bilang OFW family, marami kayong mga pagsubok na dinaanan sa buhay bilang magkalayo, bilang mag-asawa. Ano po yung masasabi niyong napakahalagang kaalaman na po pwede niyo pong, kasi sa karanasan napakahalagang kaalaman na po pwede niyo pong ituro ngayon sa mga OFW na pamilya para hindi na nila danasin yung kung pagkakamali na po pwede mangyari sa buhay nila. ang number 1, kailangan maging matatag ka sa relasyon. Pag ang mag-asawa ay magkahiwalay kasi yun ang panghahawakan mo lalo na ang babae, maging matatag ka na nagpapakahirap ang asawa mo. Tatagan mo na kung ano may pinaghihirapan niya, pahalagahan mo. Una yung itutok mo yung isip mo sa mga anak mo habang wala ang asawa mo. Hindi pwede yung iisipin mo na mag-i-enjoy ka, tuloy lang, hindi. Pagsikapan mo yung mga anak mo, lalo na kasi ang plano ninyo sa buhay, mapag-aral ang mga anak mo dahil isang kayamanan na may bibigay mo sa mga anak mo. Kaya, maraming pagsubok pero tuloy lang, matatag lang. Yeah. Oh. Thank you, Tita Miriam. Sa part ni Tito Ruben. Sa akin naman ay siguro talagang tinadhana na siguro ng Panginoon na talagang yung aking ba puso ay nakaano na talaga sa aking mga anak at sa aking pamilya. Yung nakatutok na talaga siya roon. Wala na akong inisip na iba pa. Yung ano pang yung masasamang bisyo. Exactly. Kasi dati nagsisigarilyo ako, inalis ko na yung pag-inom ng alak. Wala sa akin yun. Ilan taon po kayo nang ibang bansa kayo sa Saudi and sa Cuba? Mga nasa Sa Saudi, Mga ilang 2 taon. Hindi, mga anong edad nyo? 40 mahigit Mga 40 plus. So, 40 syempre, mga kasariwaan, ang gwapo-gwapo nyo, Tito Ruben. Ano yun? Yung mga nagpapapansin sa inyo, syempre, mga dalaga, mga magaganda. Paano? Sa Saudi, wala. Kasi Sa Cuba? sa Cuba, kasi natugtog naman ako dati sa banda, sa combo, para sideline. Meron din hindi may iwasan yung mga tuksong ganun. Pero, palibasa nga, nakatutok ang atensyon ko sa aking pamilya, sa aking 3 anak, na mabigyan sila ng magandang buhay, mapag-aral. Yun ang pumapasok sa akin. Basta may napasok sa akin mga tukso, iniiwasan ko yun. Iniiwasan ko yun. Iniiwasan nyo kasi nakafocus kayo doon sa Focus inyong talaga mga- ako sa akin. So, sa mga OFW dyan, kasi karamihan po, siguro, alam naman natin, pagpunta ng ibang bansa, yung tukso, napakadami talaga. Marami. Na, siyempre, hindi ka nakikita ng asawa mo, hindi ka nakikita ng mga anak mo, pwede mong gawin lahat ng gusto mo. magagawa Pero mo talaga. Sa inyo, nakafocus talaga kayo. Nakafocus talaga Oo, ang isip sa mga anak ko, ganyan, yung asawa ko, may pamilya ako, na hindi masisira. Napakaganda na nabanggit ni Tito Ruben, mga mahal kong kahuwaran. Alam niyo kung bakit? Kasi maraming mga OFW na de-focus
nagpunta sa ibang bansa para sa pamilya, kumita ng salapi, pagkatapos pabalik, sira-sira na yung pamilya. Bakit? Kasi na-defocus. Kaya maganda yung sinabi ni Tito Ruben, mag-focus ka sa pamilya mo, sa mga anak mo. Mahirap ang mga ibang bansa. No, kung mag-focus ka, makakabalik ka. Diba? Kaya nga after 10 years sa Cuba, bumalik din po kayo. Balik-balik ako every 2 years. Ganyan. Babalik ka. Ginagawa ko na lang para makaiwas, yung bang marami naman makita ang part-time job dun eh. Para hindi ka para malibang ka sa sa Ibang bagay. Hindi ka Ng mga tukso. makaiwas ka sa tukso. Pero sa At mga isa pa, malibang ka rin sa Yeah. trabaho. Pero sa mga kakilala nyo, Tito Ruben, na mga kasabayan nyo, marami na rin kayong kakilalang sira na rin ng pamilya. Marami. Wala akong tinatanong kay Tito Ruben bago itong interview na ito. Ngayon, tatanungin natin siya. Sa inyong obserbasyon, sa 10 kakilala nyo, ilan doon ang nasira ang pamilya? Tingin nyo. Siguro sa 10, siguro mga 5. Oh, 5 nasisira. Yung 5 nakakasurvive. sabihin, sa tingin nyo, Tito Ruben, napakalaking problema ng ating bansa ang pagpapadala ng mga OFW pag hindi natutukan ang pamilya. Oo, totoo yun. Sa 10, 5. Ibig sabihin, pagpalagyan na natin. Yung iba, Conservative na yun, May natanong ako, Tito Ruben, sa bansang Korean naman. Sabi ko, sa mga kakilala mo, 10, ilan ang tingin mo sira? Ang sabi niya, 9. Napakadami. meron mong nakakapagtiis doon. Maraming nagtitiis din. Tulad ko, nagtitiis din. Pero nakakasurvive din. Pero marami talagang nasisira pamilya. Anong ipapayo niyo, Tito Ruben and Tita Miriam? For example, meron diyang bagong mag-asawa pa lang, OFW. Mag-OFW ngayon si lalaki o si babae. Nag-start sila mag-build ng family. Ngayon, nagpaplano pa lang sila. Yung iba, hindi pa po nag-OFW. Ano yung masasabi niyo sa kanila? Nagpaplano pa lang po mag-OFW, si lalaki o si babae. Anong mensahe na gusto niyong iparating sa kanila? Basta ang isipin nyo lang, yung pamilya, yung mabigyan nyo ng magandang bukas ang iyong pamilya. At yung mga anak nyo lalo, mapag-aral sila, makapagpundar ng bahay at lupa, ng konting negosyo sa Pilipinas. Basta matapos yung mga bata, okay na. Okay. Thank you. Thank you, Tito Ruben. Tita Miriam naman. Ano yung may papayo niyo? Nagbabalak mag-OFW na babae man o lalaki? Sa mga babae, mga ginang na ang asawa ay nagpaplano mag-abroad. Dapat laging matatag ka, pahalagahan mo na ang asawa mo magpapakahirap doon, hindi para mag-enjoy. Kaya kung ano man yung pinaghihirapan nila, pahalagahan nyo. At kung maaari, i-focus mo ang isip mo sa pamilya mo, hindi yung kasi ang babae pag naiwan din ng asawa, marami rin tukso yan. Yeah. Oo nga, Yeah. Tita Miriam, mga tukso. Paano yung mga tukso? Pwede bang masabi? Paano yung iniiwasan yun? Hindi, sa sarili mo na rin control. Kailangan, hindi nawawala yung tukso sa buhay, lalo ang mga babae pagka naiiwan ng asawa. Pero nasa sarili mo yung pagka ang isip mo ay nasa pamilya mo, siguro magiging matatag ka. Una-una, nasa Panginoon ka. Huwag ka makakalimot sa Panginoon. Lagi mo, Number one yun sa number pamilya. 1 na isasama mo ang Panginoon sa maging maayos at matatag ka. Kasi mahirap kaya nagpapakahirap ang asawa mo para maplano ang buhay niyo na maging maayos. Kung ikaw naman ay hindi mo pahalagahan yung sayang ng relasyon ng iyong mag-asawa. Yeah. Oh. Thank you so much, Tita Miriam. Ngayon, sa buhay mag-asawa naman, ano yung kumaalala nyo? Ano yung pinaka-grabeng dinanas nyo sa buhay nyo bilang mag-asawa? Kami Yung sobrang grabe, parang ganun. nag-start kami ng napakahirap na buhay kasi bago kami mag-asawa, pareho naman kami, hindi naman kami mga professional, mga normal na nakatapos na hanggang high school. Ngayon, bago kami mag-asawa, pinagdaanan namin yung nangupahan kami ng bahay, halos nagpalipat-lipat kami ng bahay.
siyempre pagka nangungupahan ka, meron yung dumarating yung time na, ay, lilipat ka na naman sa ibang bahay, ganun. Kaya lang, ganun lang, tuloy lang yung buhay. Tuloy ang pangako. Anong pangarap, tuloy lang. Maging matatag lang. Saka sa mag-asawa, kailangan yung kung ano mang problema, hindi nawawala yung pagsubok. Nandiyan yan, lagi ang pagsubok, pero maging matatag. Magkaroon lang ng give and take. Pag-unawa lang sa isa't isa. Kasi hindi pwede yung galit ka rin, galit na ang asawa mo. Kailangan yung, kung ikaw ay galit siya. Magbigayan kayo, tumahimik ang babae pag galit ang lalaki. Kasi lilipas naman yan, ganun lang naman, normal lang yan eh. Oh, napakaganda na nabanggit yung Tita Miriam, no? Hindi kasi hindi ka pwedeng sumabay sa Yes. sitwasyon ng lalaki na pag galit siya, sasabay ka rin. Yeah. Hindi, iyan ang isang number one kailangan ng mag-asawa. Ang pag galit ka, tumahimik ka muna, palipasin mo siya, maayos din yan. Ganun lang naman ay pagsubok lang yan. Walang pagsubok na hindi nalalampasan. Yun, napakaganda na nabanggit Tita Miriam. Si Tito Ruben, ano masasabi niyo? Talaga may pahingas na si Galing, Tito. galing. Talagang matatag. Hindi, basta kapit lang sa Panginoon. Hindi maiwasan talagang hindi kayo magkakasamaan ng loob, magkakatampuhan. Pero pagdating ng kinabukasan, pag-usapan nyo ng maayos. Huwag nyo nang paabutin. Bago kayo matulog, i-settle down nyo na lang. Para magising kayo kinabukasan, maareglo na agad. Maayos na agad. Kung may Tito Ruben, Tita Miriam, kung may 3 salita na po pwede niyong iiwan sa mga OFW, pamilya o may pamilya na, ano yung napakahalagang dapat ilang tandaan sa pag-aasawa? 3 salita, For example, una, ano po yung masasabi niyo? Sa top of your list, na pag meron sila nito, sigurado, solido ang kanilang pamilya bilang OFW. Maging matatag, Matatag. Yan, matatag. Nasipag. Masipag. Oo. masipag ka, siyempre, natural yun, masipag. Focus ka sa pamilya mo talaga. Okay, focus. Iwas sa mga tukso. Ayan. Dumarating yung mga tukso, iwasan na yun. Basta't lagi nasa isip mo, focus sa pamilya mo. Focus sa pag-aaral ng mga anak mo. Sa misis mo na ipanalangin mo lagi na walang mangyaring masama. Nasa maayos lagi. Yan. Nakakatuwa Maging naman. matatag. Yeah. Matatag. Yeah. Yung isip mo, yung mind conditioning mo, Yun. nakapokus sa iyong pamilya. Ayan, napakaganda. No? Mind conditioning daw, mga kahuwaran, focus. Focus sa pamilya. Oo. Ibig sabihin, Tito Ruben at Tita Miriam, yung mga naghihiwalay, ang wala lang sila focus. Maaaring siguro. Tingin nyo? O maaaring Nadadala sila sa tukso. mahina Ayan, sa sa tukso. tukso. Sa tukso, yung mga pagsubok hindi nila pinaglalabanan. Yan, oo. Kailangan yung mga tukso, number one yan, tsaka yung pagsubok, laging matatag ka. Una-una, isentro mo ang Panginoon para iwas lahat ng bagay. Pagka nasa Panginoon ka, lahat ng pagsubok, kaya mo yan. Yeah. Magiging matatag ka lahat. Ay, Saka napakaganda. yung pag-ibig mo sa asawa mo at sa mga anak mo ay hindi magbabago. Ayun. Pag-ibig, pagmamahal sa asawa. Ayan, tama yung sinabi Tito Ruben, mga OFW. Yung pagmamahal daw sa asawa at sa mga anak dapat di magbabago. Hindi dahil napunta ka sa ibang bansa, magbabago na yon. Hindi dahil kumita ka ng malaki-laking salapi, magbabago na yung pagmamahal mo sa asawa mo dahil meron nang umaaligid sa ibang bansa. So napakaganda ng mga payo, no? Na masasabi nating institusyon pagdating sa huwarang OFW family. No? Mag-50 years na po kayo bilang kasal, tama? 48 years na? 48 years. na. Grabe, 48 Strong. years na. Strong, still strong. Grabe. Oh. Alam mo, ang hindi strong, yung aming katawan humihina. Marami nang nararamdaman. Yeah, so normal po yung humihina, no? Bagamat mahina ang aming mga katawan ngayon, pero yung aming isip at puso, nandun pa. Iyon naman. Nakakatuwa Hindi naman. nagbabago. Nakaka-bless, nakakataba ng puso na makarinig tayo ng mga words Tuloy of lang ang wisdom. buhay.
Sabi nga, kahit maputi na ang buhok mo, Mhm. tuloy lang ang buhay. Yes. Parang kanta ni, ni Randy Santiago ba yun? At hindi magbabago. Yun, hindi magbabago. Yan, nakakatuwa. Very inspiring sa mga kahuwarang OFW. Nawa, nagsilbing inspirasyon sa atin at hamon ang buhay, pamilya ni Tito Ruben, Tita Miriam, na kung saan ang kanilang mga anak ay kanilang natulungan makapagtapos, makapagpamilya, na masasabi natin huwaran ngayon, ano? Na nasa ibang bansa, na nasa Pilipinas, mga may pamilya na, at masasabi nating isang inspirasyon at magandang modelo sa ating henerasyon ngayon. Kaya mga kahuwarang OFW sa mga lupalop ka ng mundo, sa mampanik ka ng mundo, okay, kung may mga problema ka sa iyong relasyon, gusto mo nang iwan, huwag natin kalilimutan yung sinabi ni Tito Ruben, Tita Miriam. Focus lang, focus, okay? Maging masipag, maging masigasig. Paglaban mo yung pamilya na kinabibilangan mo, huwag ka mag-give up, okay? Normal lang yan, okay? May mga tukso, sabi ni Tito Ruben kanina, pero kapag focus ka, talaga namang hindi ka papadala sa mga tukso. Ayan, so maraming salamat Tito Ruben and Tita Miriam, patuloy kayong pagpalain ng Thank you, Panginoon. sa Isa presyo. kayong huwaran sa ating mga ka-OFW sa iba't ibang panig ng mundo. At kayo, kung may istorya kayo na gusto nyong ibahagi sa amin, just send us a message and we'd be very glad to interview you and talk to you. And let's help one another upang umunlad ang ating bansa, sapagkat ang bansa na binubuo ng mga huwarang OFW ay tiyak na magtatagumpay. Okay? So maraming salamat, Thank you. Tito Maraming Ruben salamat. and Tita Miriam. God bless you. Thank you. It's a pleasure. Yes, so once again, Coach Ariel here. Tayo patuloy na maging huwaran sa ating henerasyon. Magandang Bye-bye. hapon po sa inyo lahat. Ayos. Naku. Hoy, nasa